Okay. Isang mapagpalang umaga. Good morning everyone. At muli sa ating daily devotion, tayo muli ay ngayong araw ng Lunes ay simulan natin ang week na ito, no? Na isang pagpapala mula sa ating Panginoon. At ito po ay matutunghayan natin sa Romans 10 verse 13, isa popular verse about the salvation. At ngayon po patungkulan natin ang bahaging ito. At sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking sister wife, aking partner, para sa ating pagbabasa ng talata at pangunaan tayo sa pananalangin. At ito po yung pamagatan nating the divine equation, Call plus faith. Bakit nga ba ito yung divine equation, equal salvation? Gamitin po natin ang title din ito bilang ating pangungusap dito sa ating paksa. At tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para simulan ang ating pag-aaral, ang ating daily devotion sa araw nito. God's morning, mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 10:13. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay nagising pa, Panginoon. Kami ay may purpose pa dito sa lupa. Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Pangunahan mo po ang bawat isa sa lahat ng aming mga desisyon, Panginoon. Aming sinasabi, aming iniisip, pangunahan mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Nawa, Panginoon, patuloy mo po kami patawarin, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan. Ganun din po sa mga pag-aaralan namin, mga salita mo, Panginoon, nawa ito ay aming malakaran, aming maunawaan, bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom upang maunawaan po namin ng lubusan ang iyong mga gustong sabihin sa amin at amin ito maging gamit or sandata sa gawa ng kaaway. Maraming salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang taong mga may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita, especially po si Pastora Belma, si Chakinay, si Nailina, at sa lahat po ng mga hindi nabanggit, Panginoon, na nakakarinig ng inyong mga mensahe, Panginoon. Kagalingan po ang hiling namin sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At ito po ay may kaugnayan din doon sa topic namin kahapon. Sa topic po namin kahapon ay, are you fruitful or unfruitful Christian? Kasi nga itong divine equation na ito ay pag-uusapan natin yung call, faith, call plus faith equals salvation. Ano nga ba ito? At bakit ito ay kinakailangan ating matutunan o ating maisabuhay? Sabi nga, for whoever calls on the name of the Lord in prayer will be saved. Dahil marami po mga nagiging, sabi nga, ay mga Kristiyano ngayon ang nagiging complacent o masasabi natin unfruitful na Christian. Hindi po nagbubunga. Kaya nga po mahalaga na makita natin last Sunday napatungkulan din po namin ito. Pero yesterday napatungkulan din po namin ito, napag-aralan namin about unfruitful Christian versus doon po sa fruitful Christian. Bakit nga po ba natin kailangan pag-usapan ang bagay na ito? Marami na nga po kasing mga Kristiyano ang nagkakamali sa pag-intindi nito na call o pagtawag plus faith equals salvation. Ibig sabihin, parang pag tumanggap ka sa Panginoon,
ay sabi nga, ligtas ka na. Okay, okay naman po yun kasi yun naman sinasabi ng sa talata. Pero pagtuunan po natin ng pansin, dahil ito po ay nagdudulot ng kalimitan sa maling paniniwala. Yung tinatawag po nating misplaced theology o sabihin na po natin complacency. Okay, sabi nga, ako'y nakapag-pray na. Ako'y tumanggap na sa Panginoon. Ligtas na ako. Tagal ng panahon. A year ago, sabihin natin ganito, dekada na nakaraan, matagal ka ng Kristiyano, whatsoever. Okay na yun, tapos na yun. Dapat po nating iwasto ang attitude na ito para hindi maging religiously o sabihin natin mapagmataas ang pananampalatayang ito. Maganda yung confidence, pero tama ba ang confidence na yon? Sa konteksto po ng Romans 10, ito po ay, sabi nga, yung bago itong ating binasang talata ng verse 13. Pinag-usapan po ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng righteousness based on law. O ito po yung tinatawag na pagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran. Kaya nga po, dapat natin maintindihan ito versus doon sa based on faith. Ito po ay nakabase sa pananampalataya para lubusan nating maintindihan o yung sinasabi nating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya kung maraming Kristiyano ang bumabalik sa pagkakasala ay dahil nami-misplace po nila ito. O yung misplace of theology. Yung misplace nung sabi nga pananampalataya. Kaya nga po ang talata ay parte ng sabi nga po ay pagpapaliwanag niya kung paano ang pagtawag natin sa Panginoon ang susi ng kaligtasan. Hindi ang mga gawa o mga reliyosong ritual. Sabi nga, i-breakdown po natin ang equation na ito. Una, yung call, yung pagtawag. Ang pagtawag sa Panginoon, ano ibig sabihin po nito? Hindi lang po ito yung pagdarasal ng one time. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Isulat mo po ang aking pangalan sa aking buhay. Hindi po yun yun. But that is important. Pero yun yung simula. Pero without total surrender, yung tunay na pagsuko mo sa Panginoon, ay sabi nga yung pagpapasa Diyos, at pag-amin ng ating Panginoong Sus lang ang tagapagligtas, baliwala ho ito. Kaya nga sabi po sa atin ng Romans 10, verse 9 and 10. Basahin po muna natin yon para maintindihan po natin yung pagtawag na ito. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos at ay maliligtas ka. 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay maliligtas ka. Nakapakalaga po nun, yung pagsasapuso, sinasabi doon, if you confess in your lips that Jesus Christ is Lord, with all your heart, with all your understanding, sigurado, ligtas ka. Pero marami po ang tumanggap sa Panginoon na sumunod lang at binanggit lang ang bahaging ito ng pagtanggap. Ay, nagpatanggap si pastor, yung katabi ko umimik, iimik na rin ako para masama kasi ligtas na ako noon Pero babalik pa rin ako doon sa aking kasalanan, sa aking gawi. Sabi nga, ulitin po natin na hindi lang ito yung one time na pagdarasal. Paano po ginagawa? Ayon sa Biblia, doon sa ating talatang binasa, kasama rito ang pananalangin. Isang personal na paghingi ng tulong, pagsisisi, at pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Okay, bigyan natin ng analogy. Ang pagtawag sa ating Panginoong Hesus ay parang pag-asawa, marriage. Alam natin na marriage hindi biro. Tama po ba?
ito ay hindi lang isang beses na I do. Na pag nag-I do ka, kasal ka na, may asawa ka na. Tama po ba? Ano ho? Kundi ito po yung pagsasabuhay ng pagsuko at pagmamahal. No, ayon po doon sa binasa natin na talata doon sa Romans 9 and 10. Bago pa po yung 13 natin. Ang pag-amin na sa ang ating Panginoong Hesus ang Panginoon ay paniniwalang muling nabuhay siya katulad ng wedding vows. No? Yan po ay initial prayer. No ho? Bigyan po natin ng isang analogy ulit yan. Ano ho? Yung wedding vows at yung daily marriage, ito yung total surrender. Yung wedding vows, ito yung initial prayer natin. No ho? Yung tayo ay kinasal. Wedding vows natin yan. Initial prayer po natin. Ano ho? Aalagaan kita, through rich, through poorer, anuman, sa hirap at ginhawa, tayo ay magsasama. No, yan po yan. No, yan yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo. At sa buhay natin, no, ano nga ba itong daily marriage? No, yung total, ito po yung nangangahulugan sa atin, na total surrender, na ipinagpapasa Diyos mo lahat. Ito yung everyday life mo. Sabi nga po yung I do sa kasal, ang unang pagdarasal na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Yan po yun. Yan yung ating pananampalataya para maintindihan po natin ito, equation na ito na ating pinag-uusapan. At yung buhay naman natin o yung pang-araw-araw natin na pakikisama doon sa ating asawa. Kaya nga may anniversary ay ano, minsan meron tayong golden, silver, anniversary, ano pa ba? Yung kulay green, ano ho, ayun, basta kung ano man yon, ano ho, nalimutan ko na, ano, ito po ay pagpapasakop sa kanyang kalooban, ano ho. Kaya nga po ang pag-araw-araw pagsasama, yan po yung pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, pag-ibig at pagdidisiplina. Gaya ng pagsasabi ng I love you sa ating asawa araw-araw. Hindi yung kung kailan ka lang kinasal, I love you. No. Kaya nga po yung confessing Jesus is Lord is not a one-time event but a lifestyle. Lifestyle po siya. No, kaya nga po yung tinanggap natin ating Panginoong Kristo, that is the wedding vows. Pero ang tanong, kumusta yung relasyon mo sa Panginoong Kristo? Naging lifestyle mo na ba siya? O after mong pinakasalan, kasal na tayo, diyan ka na. Parang ganun din ang pananampalataya. Parang ganun din ang ating routine sa Panginoon. Hindi pwedeng pakasal lang tapos diyan ka na. Iwan na kita. Kung ang isang lalaki ay nag-propose ng pagmamahal sa kasal, pero pagkatapos ay walang respeto, walang tapat na puso, o oras para sa asawa, hindi siya tunay nagmamahal. Gayon din po ang pag-amin sa ating Panginoong Hesus. Na Lord, ikaw ang aking Panginoon tagapagligtas. Kaya nga 'di ba nung kumakatok yung bride, no, 'di ba? Sabi niya, hindi kita kilala, diba? Tama 'yun. There's a 5 bride, no? 10 brides, 5 lang yung nakapasok, yung 5 hindi. Bakit ho? Kasi nga sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Pinagsaran siya. Pero sabi niya, Panginoon, nagpalayas ako ng demonyo. Ako po ay humayo. Pero napagsaran sila ng pinto. In the book ng ating etymology, yung ating end times, darating po yung panahon na yun. Kaya nga, dapat ngayon pa lang, handa ka na. Kasi marami pong natatakot sa kamatayan kasi nga, on the moment, lagi nila sinasabi, hindi pa sila handa. They are not prepared. Pero kailan ka magiging prepared? That's a question. Pag malapit ka nang mamatay, who can tell kung kailan tayo mamamatay? Only God knows. Kaya nga po, ganun din po ang pag-amin natin sa ating Panginoong Hesus, na ating Panginoon. Kaya nga po, ang salita
na ito ay patuloy na namumuhay, no? At kung tayo ay nagiging complacent, no? O hindi natin there's no total surrender, no? Ibig sabihin po niyan, no, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Maaring hindi rin po tunay ang ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa atin ng ating Panginoon Kristo doon sa Matthew 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Malinaw po sinabi ng Panginoon Kristo ang bahaging ito. Kaya nga napakahalaga po, sabi rin ng Panginoon sa atin, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Napakahalaga po ng pamumunga ng isang Kristiyano, hindi ho ba? At diyan po natin makikilala sa bunga ng isang Kristiyano. At ito po yung hindi basta I do. Ito yung tinatawag na total surrender. Yung naging lifestyle mo, yung pagtanggap sa ating Panginoon Kristo. Hindi araw-araw kang tatanggap dahil one time lang yun. Pero naging lifestyle mo siya. Kaya nga, tulad natin dito sa marriage. Merong nag-asawa, pagkatapos ikinasal, pinabayaan na yung asawa. Pero meron naman nag-asawa, minahal niya na yung asawa niya. Ganon din po ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ganon din ang ating katatayuan sa ating Panginoon Diyos. At ang total surrender nito ay parang, ito po ay parang, di ba, parang pagbibigay ng susi ng bahay sa asawa mo. It means, pag siya ay merong susi, nandyan yung trust. Binibigay mo yung control sa lahat. Pera, oras, at mga desisyon. Ganun din sa pananampalataya natin sa Panginoon. Lord, ako naghirap nito. Wala ka dito. Pero pag, no Lord, pagpalain mo po ako. Pero nung nakakuha mo na yung pagpapala, nakakuha mo na yung blessing, pinagpe-pray mo, mga ano pa man yan, there's no Lord at all. Ikaw na yung Lord. Sabihin, nalimutan mo na si Lord. Minsan nanonood ka, pero hindi yun sapat. You're just only feeding your mind. Hindi ka talaga nagsusurrender, sumusunod. Parang sinasabi mo sa asawa mo, I love you, pero hindi naman nakikita sa gawa. Hindi napipil, hindi nararamdaman. No. Kalawa, pagtanggap sa pangako ng proteksyon. Diba? Nung tayo kasama dyan sa ating vows, nung tayo ay isa sa mga may asawa, ay pinangako natin na pangangalagaan natin ang ating asawa. Kaya rin po yan ang pagtitiwala ng isang asawa na hindi tayo iiwan. Sabi nga, sa hirap at ginhawa, that's a vow. At ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesus ay pagtanggap na siya lang ang makapagliligtas at magbibigay ng kapayapaan. Yan po yun. Kaya nga ang Panginoon, patuloy tayong pinoproteksyonan, pinaglalaban yung relationship natin. Pero tayo ba nakikipaglaban? Kaya nga doon sa verse 9, sabi doon, no? Ang paniniwala sa puso, no? Yung tayo ay tunay na naniniwala sa ating puso, ay nangangahulugan ito po ng buong pagkatao. Emosyon, isip at gawa. Nandun tayo. Nandun tayo sa buo na yun. Ito po yung pagsunod natin sa ating Panginoong Sus. Hindi lang sa utak. Di ba, minsan pag ginatawag tayo na mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Maging warning na po sa atin yun. Ibig sabihin, hindi niya nararanasan ang pagmamahal na yun. Kaya nga po napakalaga ng relationship. At sa relationship na ito, ginamit nating analogy, bilang pananampalataya mo sa Diyos. Mahal mo ba talaga si Lord? Yan yung tanong. Kasi kung talagang mahal mo ang Panginoon Diyos, nakikita yun sa bunga mo.
nagiging fruitful ka. Pastor, nanonood naman ako eh. Pastor, ah, tandaan po natin, okay yan, but there's a transformation. Yung pananampalataya mo lumalago. Pag ang pananampalataya mo lumalago, yung sign po niyan, na pag ikaw ay namumunga na, siyempre may pipitas dapat ng bunga, may nakikinabang, ibig sabihin. Kaya nga po, ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon, doon sa sinasabi nga sa binasa natin, bago yung verse 13, doon sa verse 9, ay gaya ng pagsasabi sa asawa, ikaw ang magiging unang-una sa buhay ko. Si Lord ba ang una sa buhay mo? Parang ganun doon. Priority natin. Kaya nga, family is our first ministry. Unang ministeryo natin yan. Kasi ayaw ng Panginoon Diyos na magkakasala tayo o mangangalunya tayo. Ayaw ng Panginoon Diyos yan. Kaya nga binigyan tayo ng asawa ng Panginoon. At kung wala kang asawa, binigyan ka ng Panginoon Diyos ng mga tamang desisyon mo sa buhay. Ano nga ba halimbawa ng mga tao o sabihin natin na pinag-uusapan natin dito na hindi talaga nagto-total surrender? Bigyan pa po natin ng emphasis ito. Sabi nga, ang mga taong nananalangin noong bata pa pero ngayon hindi na nagdadasal. Hindi na rin po nagbabasa ng Bible. O nagpapakasasa sa kasalanan ay parang asawang sabihin natin, halimbawa, dati ikaw ay nagdarasal nung bata. Pero ngayon, hindi na. Dati nagbabasa ka ng Bible. Ngayon, hindi na. Umattend ka ng Bible study. Ngayon, hindi na. Para po yung masasabi natin sa pag-aasawa na ng bababae. O pwedeng nanlalalaki. O para maging fairness naman tayo. Hindi tayo maging magkaroon ng discrimination. Ibig sabihin po yan, hindi tayo tunay na nagmamahal. Dahil inalis natin sa sistema natin si Kristo. Sabi nga, apart from me, you can do nothing. Sabi niya doon sa John 15. Verse 5. 4 and 5. Remain in me, sabi niya doon sa verse 4. Kailangan po nating manatili sa Kanya. Ang tanong, nananatili ba tayo sa Panginoon Diyos? Kailangan po natin ang bagay nito. Confession. Sa salita at sa gawa. Sa gawa, yung surrender. Confession sa salita. Ito po yung nagpapatunay ng pag-ibig sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon Kristo doon sa John 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Sabi doon, if you love me, you will obey my commandments. Yan po yung commandments ng Panginoon. Ang dami po dyan. Be reconciled, give extra mile. That is 49 pag nakita natin yan na makikita natin. Dati po nung aming pinag-aralan yan, napakaganda. Pala nagagawa na natin yung iba. Isa naman, na neglect na rin natin, pero hindi natin tutunguhan yun dahil napakahaba, inabot nga po kami na 1 taon para sa pag-aaral ng John 14 verse 50 na yan. At yan po nung panahon ng pandemic, masaya po, pero sabi nga ay na matutunan natin kasi nga po ang aral ng ating Panginoong Kristo ang siya magbibigay sa atin ng alignment ng buhay natin. At yan po isang bahagi. Yan po yung call, yung persecution natin. At tungo na po tayo doon sa ikalawa. At ma-overtime tayo. Tungo tayo doon sa isang equation. Dagdagan natin ng faith. Call plus faith. Yan po yung title natin ngayon. Yung equation na yan. Yung faith. O yung sabihin natin yung pananampalatayang nagbubuklod. Sabi nga po, ang ating pananampalataya ay hindi blind faith.
Ano po ibig sabihin nito? Ito po ay pagtitiwala sa katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ang namatay para sa kasalanan at muling nabuhay. Sabi nga doon sa ating binasa doon sa Romans 10 verse 9. If you confess in your lips that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Napakahalaga po na ang ating pananampalataya ay nakabase dito. No? Yung call, tumawag tayo sa Panginoon, inimbitahan tayo ng Panginoon, at tumugon tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith is a relationship. No? Hindi ito ritual o reliyon, kundi personal na relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Ang halimbawa po nito ay parang pagtawag mo sa isang taong kilala mo at pinagkakatiwalaan sa oras ng pangangailangan. Parang ganun po yun. Tungo na tayo doon sa ikatlo, salvation. Maikli lang tayo ngayon. Medyo masakit din ho aking lalamunan. Tungo na po tayo doon sa salvation. At ito yung ikatlong equation natin. Ito yung resulta. Pag tayo tumawag sa Panginoon at tayo nanampalataya, andyan po yung kaligtasan. Ito po yung ipinangako ng Diyos na kung sa buong puso nating tatanggapin ang ating Panginoong Kristo, ibig sabihin, magbubunga ka, ay ito yung tunay na kaligtasan. Ibig sabihin, naging fruitful Christian ka. Sabi nga, instant, pero lifelong. Ibig sabihin, ito ay makikita natin sa buhay, nananatili. Dahil ang kaligtasan ay isang regalo. Sabi nga po sa atin, na ito po ay natanggap natin agad-agad, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero patuloy na nagtutulak sa iyong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po yung buhay ay nabago. A life na sinasabi rito na tayo ay binago ng Panginoon Diyos o tayo ay tumanggap na tunay na tumanggap sa Panginoon. Nakikita yan. Kaya nga po lahat ng makikita natin after na matanggap po natin ang Panginoon sa Kristo, there's a walk of faith, walk in spirit, yan po, walk in love. Lahat po na yan, nakikita natin. Bakit walk? Dahil ito po ay kinakailangan ng gawa, pagkilos. Kaya nga po, lahat ng yan, that is a walk of faith na yan na makikita natin ay nakapaloob doon sa pagsunod natin, obedience. Kaya nga doon sa sinasabi doon sa kanina, binasa natin, if you love me, you will obey my commandments. Doon sa John 14, verse 15. Kaya nga po mga kapatid, ang kaligtasan na ito ay napakahalaga sa buhay natin. Sabi nga ito ay hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil ito ay sa ating paniniwala. Tunghayan po natin yan, Ephesians 2, verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya nga po marami ang natatrap dyan ng mga Kristiyano. At yan ho nagkakaroon ng maraming division o pagkakahiwa-hiwalay. Kasi nga, minsan, ito po yung takot sa confrontation. Yung takot sa minsan na pag nadanggil, parang sugat, yung nana. Lalo na pagka ikaw ay nagmamanipulate ng isang tao, ay ginagamit mo yung gumagawa ka ng kwento, which leads to chismis. Kaya nga po, sa amin po sa church namin sa Purpose Feed Life, bawal po yan. Alam po niya, kahit sinong tanongin ninyo, bawal ang chismis. Bakit? Kasi nga ang chismis, wala akong mabuting ibinubunga po yan. Napag-aralan din natin yan. Sinasabi rin sa atin ng 2 Timothy verse 2, and verse 1. At marami pang mga biblical precedent na makikita po natin yan. Na there's a precedent na nagpapatungkol diyan. Kaya nga po, ang kaligtasan ay yes, ito po ay all by grace. 100% grasya ng Panginoon Diyos yan. But
Again, ikaw lang din ang makakapagsabi kung talagang totoo mong tinanggap ang Diyos o hindi. Kasi nga, kung totoo mong tinanggap ang Panginoon Diyos, makikita yan sa bunga mo. Kaya nga, doon tayo papasok sa sa question na, are you unfruitful Christian or you're fruitful Christian? Ibig sabihin, kung fruitful Christian ka, totoo mong tinanggap ang Diyos sa buhay mo. Hindi sang nguso lang. Ano ho? Pero kung unfruitful Christian ka, meaning there's a question on your salvation, maaring hindi. I'm not saying hindi ka ligtas. Maaring hindi. Kasi hindi nakikita sa buhay mo. It not manifest himself o hindi nagmamanifesto ang Diyos sa buhay mo. Kasi kung siya ang Diyos sa buhay mo, He is Yahweh, He is Elohim, He is Jehovah Rapha, He is Adonai, He is El Shaddai, He is El Roy sa buhay mo. Ibig sabihin, nabago ang buhay mo o binago ang buhay mo ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, walang exception. At sabi nga dun sa verse 13 at dito sa Ephesians 2:8 na yan, and whoever, no, the word whoever sa verse na ito, sa verse 13, ay para sa lahat. Maging sino ka man o anuman ang nakaraan mo. Kahit pa gaano kalaki ang kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Panginoon Diyos. Kung tunay sa iyong puso. At sabi nga, para malaman natin kung tunay yan, makikita yan sa bunga mo. Again, ang grasyang ito o ang kaligtasang ito, that's universal grace. Ito po yung pinagkaloob ng equation na walang tao ang excluded sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, para sa lahat. Kahit ang mga malayo, ang sabi na feeling na hindi karapat-dapat, basta tatawag ka sa Panginoon, maliligtas ka. Pero ang kaligtasan o yung pagtawag sa Panginoon, remember, that's only a beginning. Kasi merong kinakailangan doon. Kinakailangan dagdagan mo ng faith para magkaroon ka ng salvation. Okay, sabi nga sa atin sa Acts 2 verse 21, At sa panahong iyon, ang lahat na ay nanghihingi ng tulong ay sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya po kailangan ng pananampalataya. Sabi nga ito yung universal, universal grace, kahit sino ka man, humingi ka ng tulong sa Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon. Pastor, ako po ay makasalanan. Tanggapin mo si Kristo bilang yung Panginoon tagapagligtas. Ng buong puso, ililigtas ka niya. Kasi alam ng Panginoon Diyos, tanging Diyos lang ang nakakaalam ng puso natin. Tanging ang Diyos lang. Lord, Pastor, si Satanas, hindi niya nalalaman yan. Nalalaman lang yan sa action mo. Kasi nga, ang inaabangan ng kaaway ni Satanas o ng demonyo sa buhay mo, the devil itself, ay kung ano yung response mo. Kaya nga yung emotion, binibigay niya sa iyo yan. For example, binibigay niya sa iyo yung pangailangan ng lust sa buhay mo. Tinugon mo naman. Yun po yun ang inaabangan ng kaaway. He will impart to you. He will feed to you in your mind. Na pagka sinunod mo sa iyong puso, ay parang masarap nga ito, ganito, ganyan. So nalalaso na yung iyong emotion, your soul. Pero yung spirit mo nagsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Ito yung kaligtasan. Kaya nga po, ito yung nagsasabi nagiging fruitful ka kasi nga, nandyan ka sa patuloy mong pananalangin, pag-attend mo ng Bible study, pagbabasa ng Biblia, and whatsoever. Doon tayo nagkakaroon ng kalakasan to fight the devil. So, nagiging fruitful ka. Bakit nga po? Kasi nga po, ang ating Panginoong Hesus, sabi nga, kailangan natin ng pananampalataya patungkol dito sa ating mga ginagawa. At ito yung faith over works. Kaya nga po ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa resulta ng pananampalataya natin sa grasya ng Diyos. Kaya na nagkakaroon tayo ng faith over works. Sabi nga, hindi mo kailangan maging perfect
o magbayad para sa kaligtasan dahil ito po yung binayaran natin Panginoong Hesus kasi nga po ang ating Panginoong Hesus siya ang gumawa ng paraan para dito. Kaya nga po tayo nakakalapit sa Diyos eh. Hindi po ba? Pero kung katotohanan, dahil hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Kristo, wala tayong karapatan lumapit sa Panginoon dahil makasalanan tayo. Sabi nga, only the high priest. Sino yung high priest natin? Jesus Christ. Kaya nga yung binalot na dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa atin, ngayon nakakalapit na tayo sa Panginoon. Why? Kasi ang nakikita na sa ating buhay ay si Kristo. Kaya yung mga panalangin natin, pinapakinggan na yan ng Panginoon. Why? Sabi ng Panginoon doon sa John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. At yan po yung assurance of salvation. Assurance ng kaligtasan natin. Kapag nasa iyo si Kristo. At kung nasa iyo si Kristo, makikita ang bunga sa iyo. Namumunga ka. Kapag tunay ang pagtawag mo sa Panginoon, 100% guarantee ang kaligtasan mo. Kung tunay sa puso mo na tinanggap mo ang Panginoong Kristo, 100% ang kaligtasan mo. Surely yan. Saan? Sa pamamagitan ng mga bungang yan, makikita sa'yo. No? Galatians 5:22 hanggang 23. No? Hindi yung Galatians 5:17 to 21. May bunga rin naman ako, pastor eh. Kaso nando sa 17:21. Oops, delikado yon. That is the fruit of the enemy, the devil. No? Yung last, sabi nga ay greediness, no? Yan yung mga bunga ng espiritu ng kaaway. Ano ho? Gossip, yan. Kasama na po yan diyan. Chismis, ano ho? Yan. Envy, napakadami po. Ano ho? Walang pasensya, no ho? Hot-tempered, no ho? Yan. Kasama po dyan. Kabaliktaran nun yung mga mabubuti. Love, patience, kindness, gentleness, faithfulness. Lahat ng yan. Kaya nga, sabi sa atin ng John 6 verse 37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko ito itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. No? Kaya nga, may pagkakataon pa. Walang itataboy ang Panginoon Diyos. Hindi siya nakabase sa kasalanan mo. Nakabase siya sa paglapit mo. Nakabase ang Diyos dahil sa paglapit mo sa Kanya. Hindi dahil sa kasalanan mo. Kaya nga tinitingnan ng Panginoon yung puso mo. Alam ng Panginoon Diyos kung sino yung tumawag sa Kanya. Sabi rin ng Panginoon, di ba? Nakikilala niya ang aking tinig at nakikilala ko rin siya. Alam ng Panginoon Diyos ang bawat iniisip natin ginagawa at alam ng Panginoon Diyos na tunay ka nananampalataya. You cannot brag. Lord, tumanggap ako sa Panginoon. Pamamagitan po ni Pastor ganito. Tandaan mo, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, siya mismo ang tinanggap natin. Hindi dahil sa ipinag-pray ka ng pastor. Dahil yung pastor, hindi niya natatalastas kung ano ang laman ng isipan at puso mo. Pero ang Diyos, hindi ka makapagtatago sa Kanya. Personal application natin o practical application natin para sa pag-aaral natin ito. Una, 2 lang po tayo at malapit na po tayo magtapos. Dito ako magtatapos. Sabi nga, una, kung hindi ka sigurado sa pananampalataya, o kung hindi ka sigurado, naligtas ka, tumawag ka ngayon sa Panginoon. Maari yung mga pastor na kakilala mo, o even me, if you want, kung yan na sa palagay mo, pwede mo akong i-PM yan sa comment section. Tatawagan kita. Pwedeng messenger, pwedeng over the call, kung masyadong malayo o kung malapit naman, taga rito ka lang San Pablo, pwede tayong meet up. Sa mga boys lang po. Hindi po ako nakikipag-meet up sa opposite gender. Alala lang po. Unless kasama ko yung wife ko. No? Or may kasama pang sabihin natin ay
ibang tao. No? Kasi nga po, that is um, 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 kinakailangan po nating maging totoo, no, sa sarili natin at maging patotoo ang buhay natin. No? Hindi po tayo dapat maging tataliwas kung ano sinasabi ng Biblia. Ano ho? Kaya po, if gusto po nyo na meet up kung opposite gender, ay again, hindi po ako makikipag-meet kung babae. No, na kami lang. Again, that is a note. No? Pero kung lalaki, pwede ho. Ano ho? At pwede po nating pag-usapan yung kaligtasan na yan. At yan yung unang application natin. Or pwedeng over the call, or messenger, or ano pa mang um, apps na pwede. No? Pwede naman siguro i-download kung saan available. Kasi baka nasa ibang bansa. Yung iba kasi bawal ang messenger. Ano ho? Kung ikaw ay nasa ibang bansa, lalo na sa Middle East, marami pong binablock na site diyan. Ano, kung hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, I'm willing at na i-guide ka. Ano, again, si Lord ang dapat na lagi nating isipin na siya ang kaligtasan na ating kinausap. Ano, at ako ay instrumento lang ng ating Panginoon Diyos para maibigay natin o maging daan, no, sa tunay na daan. Dahil ang tunay na daan ay si Kristo lamang. Ano ho? Yan, tumawag ka ngayon. Kalawa, kung ikaw ay napagpala ng ating topic ngayon, i-share mo sa iba naman ang equation na ito. Call plus faith equals salvation. Paliwanag mo sa iba. Ang kaligtasan ay hindi complicated math, kundi simple lamang. Pagtawag, call, pananampalataya, faith, equals salvation. Tumawag ka sa Panginoon. Panampalatayahan mo ito. Make sure na mayroong pananampalataya. Yung iba kasi call lang eh. Tumawag lang sila sa Panginoon, pero wala na yung pananampalataya. Meaning, wala nang pagkilos. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. And final reminder sa aking pagtatapos na ito, na ang equation na ito ay hindi formula para abusihin ang biyaya ng Panginoon Diyos. Ano po yung biyaya ng Panginoon Diyos? Yung Romans 6, verse 1 and 2, basahin po natin yan. Romans 6, verse 1 and 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Amen? So yan po yung biyaya ng Panginoon Diyos. Kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoong Kristo, ang kasalanan ay wala na sa iyo. Ibig sabihin, basta nagkakasala pa ako. Pero you repent to God. May programa ka ba na hinihiling sa Panginoon? Meron ka bang ginagawa? Kinakausap mo yung Panginoon? O nagpapa-counsel ka ba? Whatsoever. Anything na nagli-lead. Kasi nga process yan. Yung kasalanan natin, dapat ang Diyos ang nagiging katuwang natin para ito ay mawala sa sistema natin. No, kaya nga marami ang Kristiyano, bumabalik doon, naaabuso yung biyaya ng Diyos. Yes, niligtas ka na ng Panginoon Diyos, dapat pagtagumpayan mo rin kung paano mo mailalayo ang buhay mo sa mga kasalanan na yan. Ano ho? Sabi nga, ito po ay hindi abuso, kundi paalala, mga kapatid, na ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos sa ating tinalakay ngayon mula po dito sa The Divine Equation. Ano po ito? Call plus faith equals salvation. Pagtawag natin sa Panginoon, ang pananampalataya natin sa Panginoon, sigurado, ligtas ka. 100%. Kaya mga kapatid, sa bahagi ito, nais ko namang ibigay ang pagkakataon para sa reflection ng aking partner. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan,
Ang sabi nga po ay kung buong puso kang sumasampalataya sa ating Panginoon, maliligtas ka. Kung puso po ang ating paiiralin, sapagkat doon na po nananahan ang ating Panginoon. Kung talagang buong puso natin, tayong sumampalataya sa ating Panginoon. Hindi lang po sa salita. Sapagkat kung nananahan na ang Panginoon sa puso natin, lahat po ay susunod. Lahat po ng um, magagandang gawain ay ang Panginoon na ang nananahan sa atin. Lahat po yon ay magagawa na natin. Kagaya po ng, bigyan po natin ng analogy. Kagaya po ng, di po ba, sa kabataan. First love, puso ang pinaiiral. Walang makakahadlang. Kundi kahit sino pa ang magsabi, sino pa ang magpayo, talagang susundin niya ang puso niya. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Kung talagang tinanggap natin ang ating Panginoon sa ng buong puso sa atin, siya po ang kikilos, siya ang mangunguna. Kung hahayaan natin siya ang manguna sa atin, siya ang mag-drive ng buhay natin, lahat po yon ay maganda ang magiging resulta. Lahat po yon ay makikita natin ang bunga. Pero kung hindi po ang Panginoon na nananahan sa puso natin, lahat yun po ang magiging sinasabi nga ay unfruitful, yung kung sa salita mo lang siya, salita ka lang nanampalataya, unfruitful ka, hindi namumunga sa iyo ang Panginoon, sapagkat wala ka nang magagawa kundi puro kasalanan. Pero sinasabi ng bibig mo na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, pero kasalanan pa rin ang sa kasalanan ka pa rin namumuhay. Hindi kagaya kung ang Panginoon ay nananahan sa puso mo, lahat ng iyong gagawin ay ang Panginoon ang mapupurihan. Lahat sasabihin sa iyo ng iyong nasa paligid mo na nagbago ka na. Bakit ang Panginoon na ang nananahan sa iyo, lahat na lang na magagandang gagawin mo ay ang Panginoon ang papapurihan at hindi ang sarili mo. Kaya po tayo ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon, sapagkat yun po ay nakakatulong sa atin upang tayo ay upang tayo ay mabasa ng nasa paligid natin, upang tayo ay maging example sa kanila, sapagkat kailangan po ng Panginoon ang maghahasik ng mga binhi sa ating kapwa. Kaya tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon upang magawa natin ang lahat ng gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, upang masalba tayo, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. So maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Amen. Praise God. At purihin natin Panginoon Diyos. Meron kaming Bible study. At kami po ay nasa 2 Timothy chapter 4 na po yata. If you want to join, join us. You're welcome. At PM lang po kayo at i-add po namin kayo sa aming messenger. Doon po sa aming group chat ng aming mga Bible warriors. Yan. Ang aming pong team ay pinangalan namin sa aming grupo ay Team Berean. Yan. The Berean Team. Diyan po yung aming Bible study group, the Berean Team. At if you want to join us, please feel free. Dahil ito po ay pag-aaral nating lahat sa ating Panginoon. At everyone is invited. Kahit sino po at anong pa man ang iyong relihiyon. Basta mahal mo si Kristo. Pag-usapan natin ng the Trinity. Yan, nandyan po tayo. Our Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Yan lang po tayo iikot. Wala po tayong sasagasahang relihiyon. Because we don't need that. We need our faith to grow. Doon po tayo. At ngayon naman, ay tayo tutungo sa ating mga partner online.
ating mga kapatid online na nakasama natin. Pinangunahan tayo mula po sa lugar ng Pampanga. Tayo po ay sinamahan ng aking kapatid, no? Si Ate Cindy Mercado. Yan. At isang good morning sa iyo. At yan din mula po sa angkan ng lugar ng Liliw, Laguna, angkan ng Arocena. Kasama po natin si Nanay Edna Arocena. Ano ho? At tungo naman po tayo sa angkan ng angkan ko rin, no ho. Yan, sa Gitgano, Chua, Clan, na pinangunahan po ni Ate Lilibet na aking pinsan, our cousin, si Mamang, ang Mamang Lilibet. Yan. Sa Cotabato City, Alameda. Regards to all. Yan. At syempre sa aming butihing Kuya Chris, no, diyan sa Bulacan, no, ang kanang Silang Arteaga. Yan. Kasama rin po natin yan si Kuya Chris, no, isang mapagpalang umaga. Yan sa ating lahat. At siyempre kasama rin natin ang kanyang asawa, si Ate Marta Arteaga. Yan, kasama natin. Mula po sa Malasmas, Arteaga. Yan, kasama rin natin si birthday girl. Yan, kasama natin, no, si Sister Grace Biray, no, mula po sa lugar ng angkan ng Biray family, sa lugar ng Bay Laguna, diyan sa Jubilee Subdivision. Sa magpagpalang umaga at belated happy birthday sa iyo kahapon, no. Wala tayong good morning no, kahapon dahil service natin, no, every Sunday. Hindi po tayo nag-God's morning dahil alam natin na lahat tayo ay pupunta sa ating lugar panambahan. At yan, sama rin natin, happy birthday sa iyo kapatid at purihin ng Diyos sa buhay mo. At enjoy, no? At kasama rin natin dito sa lugar ng San Pablo ulit, dito sa Carmelite, mula po sa angkan ng Azucena Tanyo. Yan, kasama po natin si Ate Carmeline na ngayon ay nagja-jogging. Kung mainit, siguro, no? Yan. Enjoy your jogging sa lake, no? At yan, at tungo naman tayo sa lugar ng Villa Escudero. Kasama po natin si Nanay Patual, ang Dalangin family at Patual. Yan, si Naywini Patual kasama po natin. Okay. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tungo naman tayo sa medyo malayo-layo sa lugar ng Bacolod, no? Kasama po natin ang angkan ng Pios sa pangunguna ni Kuya George Pios. Ganon din sa Osamis, no? Kasama po natin ang another belated happy birthday. Yan, si Doktora Julia C. Kasama rin po natin. At ang buong C family. Yan. Yan, Dalangin family. Yan, syempre kasama rin natin walang iba ang aking magandang nanay. Ayan, si Corazon Mercado diyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, at sino pa? Sa dire baka mayroon ako na miss. Corazon, okay. Yan, at syempre kasama rin natin si San Pablo City ulit mula po sa pamilya ng Andal Arteaga. Kasama po natin sa pangunguna ni Pastor Ape. Yan. At syempre kasama rin natin si aming bunsong kapatid, si Caroline Mercado, no? Sa araw na ito, may comment siya. No? Sabi niya dito, sometimes in our pride, we try to make ourselves good enough for God by our own rules or efforts. But true righteousness is not something we build for ourselves. It's a gift we receive by faith. In Jesus. Let's humble on our hearts and submit to His way, trusting that righteousness is enough for us. God bless everyone. Okay, may sunod ulit siya rito. Sabi nga, God's promise is simple and powerful. Salvation is available to everyone who sincerely calls on Him. No one is too far, too broken, or too late. All we need is humble heart that calls on Jesus, and He will answer. Amen.
Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po ako magtatapos at sa lahat ng may birthday. Happy birthday. No? Dr. Julia, kay Sister Grace, no? Happy belated birthday at sa may mga birthday pa na hindi ko nalalaman. Happy birthday po. No? Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang kaarawan na may pananalangin ng pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos. Yan po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan. Sa araw na ito kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagpapala, inihatid patungkol sa kaligtasan. Isang paglilinaw sa aming buhay, kung ano ang dapat naming gawin. Isang hakbang na dapat naming lakaran. Ikaw po ang Diyos na siyang may pag-ibig, kagalingan, pangunawa, at ikaw ang Diyos na mapagmahal. At sa iyong grasya, pinasasalamatan po namin. Dahil wala kang pinili. Ang lahat ay ninais mong iligtas. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tunay ang pananampalatayang ito. Alisin mo, Panginoon, anumang balakid sa aming isipan at puso na siyang pumipigil upang maunawaan namin ang equation nito. Call plus faith equals salvation. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya at sa iyong pagpapalang ito. Tuloy na dinadalangin namin, Panginoon, na ang pamumunga namin bilang isang Kristiyano, tagasunod mo, Panginoon, ay siyang, Panginoon, magtulak sa amin upang magawa namin ang iyong kalooban. Again, O God, thank you for the life, Lord, ibigay mo sa amin, the life with purpose, at patuloy na pagpili, Panginoon. Even though, Lord, we are not, sabi nga ay, hindi kami karapat-dapat, pero pinili mo kaming mahalin, Lord. Salamat, Panginoon, sa equation na ito na nagtutulak sa amin na walang, Panginoong, mahirap, O Lord, sa pagsunod sa iyo. Kundi, Panginoon, ito ay ang tunay na pagsuko sa iyong pagmamahal. Again, O God, we thank you, Lord, at patuloy na idinadalangin din namin aming mga kapatid na ngayon po ay nasa bingit, Panginoon, ng karamdaman, Lord, nasa bingit, Panginoon, ng pagdurusa, Panginoon. Dinadalangin po namin ng bawat isa, Panginoon, especially, Lord, aming mga kapatid na may karamdaman, si Tatay Felix, Lord, ganun din si Pastora Belma, si Chakinay, si Nanay Lina, Lord, ang Kuya Chris, at ang lahat po, Panginoon, ng mga kapatid namin na hindi man namin nabanggit ang pangalan o hindi namin nalalaman, Panginoon, na may karamdaman. Lord, kami po ay naniniwala. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, na siyang nagbibigay ng kagalingan, probisyon, at Panginoon, pagmamahal sa bawat isa sa amin. At sa pagmamahal mong ito, Panginoon, ang bawat isa na nabanggit din po namin, Panginoon, at ang mga kapatid namin na manunood pa lang, Panginoon, ng topic na ito for our daily na nakikinig, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy mong pagpapala sa bawat isa, Lord. Talastas mo, Panginoon, kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Lord, bigyan mo sila ng kalakasan. Kung ito man, Panginoon, ay comfort, pangailangan materially, O Lord, spiritually. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, ay katagpuin mo po ang bawat isa sa bawat tao na nakikinig at makikinig, Panginoon, maging ito man ay replay, O Lord, in any form, Lord, na sumagi, Panginoon, sa kanila ang message na ito, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang buhay nila at patuloy, Panginoon, na makita ang iyong kalooban. Again, O God, we thank you and we praise you, and this our faith in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. And Together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.